Good morning mga kabislan. So, dito po tayo ulit sa Santa Elena, new property po tayo. Yan. So, ito po ay 7 hectares. Yan, puro nyugan din po yan. Pure po yan, makita naman po ninyo. So, may mga puno din po ng kawayan. Yan. So, flatland po ito mga kabislan. So, almost nasa 99% yung pagka-flat po niya, So, maganda dito mga kabislan, hindi siya masyadong madamo. Yan. So ito po mga kabislan, so maglalakad lang tayo ng almost nasa 5 minutes papunta dito sa property. Yan. So mula po dun sa Barangay Road. And from Barangay Road papunta naman po sa highway as mga 10 minutes po. Yan. So makikita nyo mga kabislan, may mga bagong tanim na din po ng mga niyog. Yan. So sobrang ganda nito mga kabislan. So kung kayo po ay naghahanap ng mga productive na property na hindi matutulog yung pera nyo, so bagay na bagay po ito sa inyo mga kabislan. So maganda dito mga kabislan, bagong tabas o bagong linis po siya. Kung makita po ninyo, po. So bagay, ideal din po ito sa mga manukan, po, sa hayop, kambing, kalabaw, baka, and even po baboy pwede po dito. Yan, so makita po ninyo talagang flatland po siya. And sa kasalukuyan po kasi ay nag-harvest ngayon ng niyog. Yan, naglulukad. Laki po ng puno ng kawayan. And may mga puno po ng mangga dito. Tingnan natin. Yan, so ang dami po ng puno ng mangga. So puro manggahan po to mga kabislan. Ito. Po. So puno-puno po ng mangga dito. So mga puno po ng mangga. Ito, napakalaking puno po ng mangga dito. Yan. So dito puro manggahan po to mga kabislan. Napakalaki ng mangga po dito. Yun, halos 3 yapos po ng tao. Yan, solid mga kabislan. Itong part na to, po, puro manggahan po siya. Yan, kung makita naman po sa ninyo sa video, sobrang ganda. So siguro po ito, mga estimated po nito ay mga nasa more or less 10 puno ng mangga, kasama na po yung pinakamalaki na yan. Yan, so hanggang doon po mayroon pa pong mga mangga din po doon. Po, yan, may mga bagong tanim po na niyog. So maganda mga kabislan kasi pantay po yung lupa. So talagang and malinis po siya. So safe po yung mga alaga natin dito. So makita po ninyo yung mga bagong tanim, mga niyog, may mga balingbing. Yan. So dito po mga kabislan, nag-harvest po ngayon. Nakausap po natin yung nag-harvest ng nyug dito. Inabot po ng 6,500 yung harvest nila na nyug dito sa property. Kung ngayon po yan na medyo mahina pa rin yung harvest po. Pero pagkalakasan po, so maabot daw po sila ng 8,000 din. Kasi ang ganda talaga ng mga po dito, ng mga nyug ang sisigla. Diba? Yan. So yan po yung property, hanggang dyan yung property sa part na yan. So paikot po siya, So ito po mga kabislan ay tax declaration po ito. Yan, po. So kung halimbawa kayo po ay hindi naman masyadong masailan sa mga papel, po, so pwede po ito sa inyo. So ang maganda lang naman po sa tax declaration, pwede po siyang i-transfer sa pangalan po ninyo. So medyo matagal lang nga po, So 6 months to 1 year ang ang tagal po niyan. So at least ang importante, matransfer po sa pangalan po ninyo. Yan po, si Sir Jeff, kasama po natin. Sobrang ganda po nito. Napakapantay po niya and malinis.
Yan, so meron pa rin po doon mga puno po ng mangga, ano, dito. So may Indian mango, may mangga, so halo-halo po sila. So hanggang pa rin daw sa dulo, ano. So yan po sir, ano na yan? Madumi na yan, hindi na kasama? Sako pa yan. Sako pa rin pala yan. Yan, sako pa rin pala po yung mga tinatabasan na yan. Ilang puno po ito ng nyug sir? So ito daw po mga kabesland ay meron daw pong estimated na puno po ng nyog, more or less nasa 1,500 na puno, ano po. So siguro hindi pa po kasama dito yung mga bagong tanim. Yan, kasi mga nakaabang na po yan, ano po. So ibig sabihin mga kabesland, talagang hindi po matutulog yung pera po ninyo kung kayo po yung makakabili po nitong property na to. Grabe mga kabesland, no? Siksik na siksik at tanim. May fish pond, may kasama po itong fish pond. So yan, may kasama daw po itong fish pond. Napakaganda. So complete na talaga siya. So grabe na to mga kabesland. Yan, no? Sobrang ganda, madaming bagong tanim. So malapit lang po ito sa sa sentro din po ng Santa Elena. So ay meron po ditong nara, oh. Yan, oh, may nara po dito. So palakihin nyo lang. Then may puno na naman po ng mangga. Sige sir. So may mga anahaw din po dito. So pwedeng magamit sa bubong. Yan ang kubo. So ito yung part na kasalukuyang nililinisan ngayon. Yan. So meron po ditong mga katubig, ano. So, mababaw po yung tubig dito. Sige sir. So pagdating sa kuryente, may linya rin po ng kuryente. Ano po, so, dun sa labasan. Papasok na lang po dito. Siguro mga 500 meters. So malayo na po yung 500 meters, more or less po siguro. Ano po. So yung gagawin natin sa wire. Then pag sa tubig po, pwedeng deep well. Kasi mababa yung level ng tubig dito. Ito yung part na medyo malambot yung ano dito, mga putik. Coastal area. Apat na ito ng yun. So naabot na daw po ito ng tubig alat mga kabesland. So ito po yung madalas magkaroon ng tubig, ano po. Kadugtong po nito yung fish pond. Okay lang naman sir, kahit di pa kami. So yan, meron po dito mga sasahan mga kabesland. So yan po, madaming anahaw. Ito po. Pwede po ninyong pagkunan ng gawaing bubong sa kubo at rest house. Yan. Din sa mga kulungan po ng hayop. So puntahan po natin ngayon mga kabesland yung gagawing fish pond mga kabesland. So yun po yung part na yon, yung medyo masukal dito. Yan po yung pwedeng gawing fish pond, ano? So napapasok po yan ng ilog, ano? Kasi may ilog po dyan na tubig alat. So yun po yung pwedeng gawing fish pond. Kadugsong po yan nung pinuntahan natin kanina na may mga sasahan, ano po, medyo may putik o kokal. So yan po yan dyan, ano po. So meron naman po yan dyan pilapil. So medyo masukal nga lang po. So at hindi po ako at naka black shoes kasi ako. Yan, so kaya hindi ko mapapasok, ano. Yan. So dito may mga tulad po nito, may mga drainage naman po yan dito. So yan po yung kadugsong mo ng ilog, ano. So ganda nito mga kabesland. So mayroon kayong gagawin na fish pond, ano po.
And ito, kompletong nyugan. Yan, so meron pa rin po pala dito sa mga mangga mga kabisland. Yan. So siguro po estimated dito nasa 25 na puno po ng mangga o ng paho, Indian mango. Ano po, so hindi kasi kalat-kalat din kasi yung iba tulad nito. Ano po, yan, sobrang dami po nito, sobrang ganda. Yan, nakasalukuyan po sila ngayon na naglulukad. Are you looking for a profitable business opportunity in the healthcare industry? Do you want to be part of a trending and low capital venture? Look no further. Welcome to G-Link Victorious Pharmacy, where success meets entrepreneurship. In today's fast-paced world, the demand for quality healthcare has never been higher. G-Link Victorious Pharmacy delivers revolutionary solutions for aspiring entrepreneurs like you. Introducing G-Link Victorious Pharmacy, the most trending and low-capital pharmacy business in the market today. Don't miss out on this incredible opportunity. Join G-Link Victorious Pharmacy and be part of the future of healthcare entrepreneurship. Start your journey towards success with us today. So, ito po mga kabisland, yung daan, ano po, yung barangay road. So, bali dito po tayo papasok. Dito, ano po, papasok po din yung property. Yan. So, dito po yung papunta sa National Highway. So, simula po dito, mga 10 minutes po drive papuntang National Highway. Maganda naman po at cemented po yung kalsada. So, napakaganda po yan. So, yun, message lang po kayo mga kabislan kung gusto po ninyo magpa-schedule ng tripping. So, pwede po kayo mag-chat sa ating YouTube channel, Bislan page. And pwede po kayo mag-message ano po, sa ating Viber and ating WhatsApp number. Ano po. So, God bless mga kabislan. Ingat po kayo palagi.